Senador Ontiveros alias Rene, si Michael Maurilio, isa sa inyo ang nagsasabi ng totoo at isa rin sa inyo nagsisinungaling. Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ayan, alright. Kahit tag-ulan mga babayan ko, may bagyo, mainit yung mainit yung panahon, maalinsangan mga kababayan ko. Ibang klase ngayon, no? 3 bagyo ata habagat, mas may mga bagyo pa. O mga kababayan ko, yung unang sultada ko, isa sa kanila nagsisinungaling, isa sa kanila nagsasabi ng katotohanan. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo mga kababayan ko? Itong si alias Rene mga kababayan ko, hindi ba nagtestigo na nakatakip ang muka, ayaw magpakilala. Ngayon, ito, buong mukha niya pinakita na mga kababayan ko. Si Senador Ontiveros naman, nagkaroon siya ng press con, mamaya papakita natin, konti lang ha. Hindi natin malabak kung sino talaga nagsasabing totoo Ang makakaalam lang po niyan is ang korte mga kababayan ko. Perjury mga kababayan ko, may kulong po yan, hindi ko lang mga 12 years or habang buhay. Under oath tong si alias Rene mga kababayan ko At ito naman si Senador Risa Ontiveros, nanumpa siya sa ating Constitution na maninilbi siya ng tapat mga kababayan ko. Kung sakali lang po baka idemanda ako ni Risa, pero hindi man ako sikat Pwede kang matanggal bilang isang senador. Hindi ka na pwedeng tumakbo kung anumang opisina, kahit na barangay captain nga. Katulad yung kay Sara, sinabi ko, na pag siya napatunayan, na convict siya na guilty, wala, hindi siya makatakbo. Ito rin. Ganon din kay Senador Ontiveros. Pakinggan po natin ng konti itong sinasabi ni alias Rene, si Michael Maurilio mga kababayan ko. Kasi sinagot niya yung press con Tapos yung press con ulit, iaan natin yung press con ni Senador Ontiveros. Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo City Buloy. Kasi mga babae ko sinasabi sa press con ni Senador Ontiveros na vice versa, ang akusasyon, kasi recantation mga kababayan ko binayaran daw siya ng mga tauhan or sa opisina ni Senador Ontiveros. Ito naman, hindi naman siya kinupkop or binayaran ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. Wala sa pader. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya. In the first place, bakit nagpabayad ka, alias Rene? On the other hand, kung totoo man to, bakit nagbayad ang opisina ni Senador Ontiveros? Nagbayad ba talaga? Nagtatanong lang po. Kasi si Senador Ontiveros, ano bang araw ngayon? Biyernes ngayon, ng gabi. Yung Wednesday na hapon, nagdinimanda na si alias Rene, si Michael Maurilio. At ito pa, yung mga nagko-comment lang, mga nagsishare lang ng mga sikat na vlogger, dinimanda rin ni Senador Ontiveros mga kababayan ko. Grabe. Ang advocate si Senador Ontiveros, free speech, freedom of expression. Tapos para sa akin lang tanong ulit to, Senador Ontiveros, ikaw ba'y binubusalan mo ang mga vlogger? Lalong-lalo na pagkontra sa'yo. Pero pagkakampi mo, okay lang. May sinabi pa si Senador Robin Padilla, mamaya ipapakita natin yung
may coach siya, mga kababayan ko. Konti na lang to. Then siya papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong Tingnan mo, dahil sa iyo, kung totoo man to na ginawa mo yung Senador Ontiveros, si Apollo Kibuloy, si Pastor, nakakulong. Na wala naman talagang ginawa, hindi umano, nakasalanan. Tapos, yung accusation nito, yung sinabi ni Michael Mauricio alias Rene, yung about do sa mga baril sa Davao, do sa KOJC, nakasama pa si dating Pangulong Duterte at saka si BP Sara, about sa baril, may mga bag. Hindi natin malaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Di ba? sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya... Kasinungalingan? O, sinasabi pa nga ni Senador Ontiveros, kasi medyo mahaba yung press ko niya ate, mga 22 minutes Nag-email din umano itong alias Reneng to. Parang nanghihingi ng tulong na kinidnap... narinig ko, kinidnap daw siya ng KOJC. Kinidnap ka pero may cellphone ka. Tapos alam mo yung lugar. Okay yun Meron ba isang nakidnap na hawak ang cellphone? Kung ako ang kidnapper, kukunin ko lahat ng mga bagay na lalo-lalo na pag-communication device. Kukunin ko para di siya makapagsumbong. Siyempre, ang kidnapper na lang ang tatawag kung mayaman naman tong taong to or to, kung hingin ng ransom, gano'n. Yun lang aking obserbasyon. Nawala tuloy. Nasusuka ako sa iyo. Nako! Titindigan ko yung mga sinabi. Nako, nasusuka. Napipiyok, mga kababayan ko. Basta yung piyok. Tama ba yun? Yung piyok, hindi yung parte ng babae yun. English word yung piyok, Nako, paano ito ngayon? Ko sa video na ginawa ko. Okay. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran. Yan. Hindi rin siya binayaran, mga babayan ko. Yun ang sabi niya. Sa side naman ni Senator Ontiveros, ito ata yung press con niya Andali lang ito na mga babayan ko, yung kay press con ni Senador Ontiveros, mga kababayan ko. Ano tayo? Maging balanse tayo. Kaya ang tanong ko nga sino ang sisinungaling? Senador Ontiveros o si alias Rene? Sino ang sasabi ng totoo? Si Ontiveros ba o si alias Rene? Di ba? Araw, hindi lang ako ang tuminteriya ng fake news at harassment. Matapos tumitaw ang video ng nagpakilalang si Michael Maurilio o alias Rene. Okay. Mula na rin sa sarili niyang bibig, siya ay tumestigo noon sa pagdinig ng Senate Committee on Women sa mga aligasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Yung video niya, hindi lamang fake news. Ano? Ito ay malinaw na witness tampering. Bukod pa sa harassment sa mga biktima at testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims. Nakala mo, nagsasabi ng totoong ang isang tao, maamo ang mukha, pero at the back of their mind, para sa akin lang, wala ko sinasabing pangalan, at the back of their mind, may sinister plot sila, mga kababayan ko. Alam naman natin na itong Ontiveros na to, walang utang na loob. Malaking bagay din ng boto nangyari in 2016 sa Davao City. Naka 300,000 ata siya or 400,000 Kasi humingi siya ng tulong yung 2016 na senatorial or presidential election para iboto lang siya. Anong kapalit? Yun ang pagtatraidor, mga kababayan ko. Yung kagabing vlog ko about dun sa Squid Game episode 1, 2, and 3.
victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC. Hindi umano nga, parang scripted yung pinagbabasa ni alias Rene, yung mga unang hearing na nakamaskara siya, Senador Ontiveros. Maganda yung press conference na sobrang haba lang, hindi ko pwedeng tapusin, baka maboard ang aking mga nanonood. Ganito na lang mga kababayan ko, kung sino talaga nagsasabi ng totoo, tingnan natin mga kababayan ko, either ikaw Senador Ontiveros or nagsisinungaling si alias Rene, si Michael Maurilio. Kung sino naman nagsasabi ng totoo, either ikaw rin Ontiveros o si Michael Mauricio alias Rene, mga kababayan ko. Konti lang po, ipapakita ko yung sinabi ni ni Senador Padilla. Sandali lang O ito mga kababayan ko, yung sinabi ni Senador Robin Padilla, mga kababayan ko, about sa mga opposition. Tama nga naman siguro. Pag itong mga sila Ontiveros, mga Dilawan, mga Pinklawan, itong sila Dilima at iba-ibang mga opposition dyan, yung mga ensaymada vlogger, na ako sinusuportahan ko sila sa freedom of speech nila. Ako hindi ako lumulusob sa mga yung live LS na may live stream nila, wala. Hindi ko sila nakikita ko lang, hindi ako papasok na i-debunk ko sila kasi disrespect yan. Pero pwede man siguro kung papaakyat sila, pero hindi ko pa rin gagawin kasi nire-respeto ko nga yung freedom of expression nila. Maka Marcos ka man, maka Duterte ka man, there's no such thing as neutral, mga babayan ko. Sabi ni Senador Robin, kapag kayo nagre-reklamo, pinakikinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero, kapag kayo naman ang inireklamo, tatawagin yung na mga kaso na ang tawag dito, yung kaso, tatakutin nyo ng kaso ang mga kalayaan ng iba. Pambira talaga. Practice what you preach. Ganun. Nga, sorry, nabulolo kanina. Malabo kasi yung sulat dinamanda niya yung mga vlogger Nag-share lang, nag-comment lang. Tingnan natin kung talagang may foul play yung ginawa ng mga vlogger. Kung may probable cause, sige, idemanda mo. Pero kung nag-share lang, at saka nag-interpret lang, tapos ididemanda mo, Senador Ontiveros, advocacy mo is free speech, freedom of expression, human rights. Anong klase kang senador? May ambisyon ka pa naman tumakbo ng Pangulo. Sige, gawin mo. Labanan mo si BP Sara na 1-1 kayo Ang hula ko, makakakuha ka ng mga 16 million votes. 16 million votes. Pero si Sara maka 30, o mga 28, mababawasan po ang boto ni Sara, sigurado ako. Siguro makaka 25 million lang siya. Panalo pa rin. Ikaw, 16 million. Salamat pala doon sa mga nag-bash po sa akin. At least views po yun na namura pa ako. Okay lang po yun kasi part po ng pagbablog po yun Hindi ko kayo papatulan na salamat po at manood pa rin po kayo doon sa mga nag-bash po sa akin at nagmura sa akin, mga kababayan ko. Yung about doon sa kay Ontiveros din yung part 1 dito noon, yung kay alias Rene nga. Lang po tingnan natin kung sino nagsisinungaling, tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Senador lang kasi ito kaya entitled, very entitled siya. May parliamentary immunity kasi mga ganyan Sana imbestigahan to ng 20th Congress ng Ethics Committee. Sino kayo malakas na loob na gagawa niyan. Shoutout po dyan sa mga mga kaibigan ko, mga beauty queen. Alam nyo kung sino kayo Ayan, sila Miss Pagudpod. Ayan, madami dyan. Si Miss Macau, Miss Hong Kong, Miss USA, Miss Caloocan,
Miss Laguna, Miss Taguig, Miss Makati, mga kababayan ko. Like, share lang po, subscribe. Salamat po, ingat. Napahaba. Bye!